Isa pong napakalaking institution sa global finance ang naglabas ng opisyal na pagkilala kay Ripple at sa kanyang kapartner na si XRP. Oo, tama po ang narinig ninyo. Ang Institute of International Finance or IIF ay kinilala si XRP bilang isang viable alternative para sa cross-border payments o mas kilala sa atin bilang international money transfer. Pero ano nga bang ibig sabihin nito? Bakit ito mahalaga? Hindi lang sa buong mundo, kundi pati na rin sa atin dito sa Pilipinas. Lalo na kung isa kang crypto investor or trader. Kaya yan po ang siyang ating sasagutin sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa po na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Yan, simulan po natin sa kung sino po ang IIF at bakit mahalaga ang kanilang opinyon. Ang IIF or Institute of International Finance ay isa po sa mga pinakamalalaking boses pagdating po sa global financial policy. Sa madaling salita ay sila ang isa sa mga eksperto na pinakikinggan ng mga bangko sentral, mga regulators at mga malalaking institution sa buong mundo. Kaya kung may kinilala sila, hindi basta-basta yan. At ngayong kinilala po nila si XRP bilang isa sa mga posibleng solusyon sa mga problema ng international payments. Malaking hakbang ito para sa adoption ng crypto sa buong mundo. Ngayon ay ano nga ba ang sinabi ng IIF tungkol kay Ripple at XRP? Sa kanilang dokumento bilang tugon sa Bank for International Settlements or BIS, malinaw na sinabi ng IIF na si Ripple at ang paggamit kay XRP ay isang bagong infrastructure para sa pagpapadala ng pera mula bansa patungo sa ibang bansa. Ang pagkakaiba, hindi na kailangang dumaan sa napakahabang proseso ng correspondent banking na ginagamit ng mga traditional na bangko. Imbis na gumagamit si Ripple ng XRP Ledger, para sa halos instant na settlement ng funds. Kaya, ayan. Ang ibig sabihin nito ay hindi na kailangang hintayin ang ilang araw para dumating po ang pera sa ibang bansa. Sa pamamagitan po ng XRP ay maaring mangyari ito sa loob lamang ng ilang segundo. Ngayon ay bakit po hindi nabanggit itong RLUSD sa dokumento ng IIF? Siguro ay nagtataka po kayo. Yan, di ba may stablecoin na si Ripple na tinatawag na RLUSD? Kaya, ayan. Ayon po sa isang kilalang XRP commentator na si Rat of Kahneman, ang dahilan kung bakit hindi ito nabanggit ay dahil po sa kalalunch lamang po nitong December 2024. Kaya't noong naisubmit po ang dokumento ng IIF, halos isang buwan pa lang itong operational. Hindi ibig sabihin na hindi mahalaga si RLUSD, kundi medyo napaaga lang ang timing para maisama siya sa opisyal na report. Ngayon ay integrated na po ang RLUSD sa Ripple Payments System, kaya siguradong sa susunod na ulat ay mapapansin na rin siya. Ngayon ang sunod po na katanungan dito ay paano kumpara si XRP sa ibang crypto sa usapin ng international payments. Kung titingnan po natin ang kabuuang context, hindi lang si XRP ang nabanggit sa report ng IIF. Nandyan din sina USDC ng Circle, PYUSD ng PayPal at ang Layer 2 blockchain solution ng Coinbase na si Base. Pero ang kaibahan po ng XRP ay isa siyang non-stable coin na ginagamit bilang bridge currency. Ibig sabihin ay kahit na volatile siya, epektibo pa rin siya sa mabilis at saka murang transaction cost. Bukod pa rito ay gumagamit si Ripple ng teknolohiyang nakaangkla sa blockchain para iwasan ang mga delays na karaniwang nararanasan sa traditional na system ng pagbabangko. Sa madaling salita ay mas mabilis, mas mura at mas modernong solusyon ito. Ngayon ay ano pa ang patunay na lumalakas ang posisyon ng XRP sa global finance? Ayan. Hindi lamang po IIF ang kinikilala si XRP. Noong nakarang taon, mismong Mastercard ay kinilala ang partner
ni Ripple na si SBI Remit dahil sa paggamit kay XRP bilang bridge currency sa kanilang remittance services. At kung babalikan natin ang report ng World Bank, nabanggit din dito sa XRP bilang isang token na may mataas na utility sa international payments. Hindi rin nagpahuli ang International Monetary Fund or IMF, pati na rin ang World Economic Forum sa pagkilala sa potensyal ni XRP, ni Ripple at saka XRP sa pagbubukas po ng kapital na dati ay nakakulong sa lumang sistema ng pagbabangko. Pati nga ang Morgan Stanley, isa po sa mga higante sa financial services, ay isinama si Ripple bilang posibleng alternatibo sa SWIFT system, ang matagal na pong ginagamit para sa international transfers. Ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders or investors ni XRP. Yan mga crypto, napakalaging bagay nito para sa atin. Una po sa lahat, habang papalapit ang global recognition kay XRP, mas tumataas po ang posibilidad na tumaas din ang presyo nito sa market. Kung isa ka pong hodler ni XRP, magandang balita ito dahil nagpapakita po ito ng long-term potential at saka real-world use case. Pangalawa, dahil marami pong Pinoy ang nagtatrabaho abroad, ang posibilidad na gamitin si XRP sa remittance ay malaking tulong. Mas mabilis, mas mura at saka mas transparent. Hindi na kailangang dumaan sa mataas na fees ng Western Union o mga bank-to-bank remittances. Isang malaking ginhawa para sa mga OFW at kanilang pamilya dito sa Pinas. Yan, bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay para sa akin ay isa po itong patunay na ang technology ng blockchain at ang paggamit po ng crypto tulad ni XRP ay hindi lamang po hype. Unti-unti na itong tinatanggap ng mga malalaking institution sa buong mundo. Ang kinikilala noon na experimental na sistema ay unti-unti nang nagiging bagong standard sa international finance. Pero syempre, kailangan pa rin nating maging maingat. Hindi porket kinilala na si XRP ay dapat na tayong mag-all-in. Ang crypto market ay nananatili pong volatile, kaya mahalaga pa rin po ang proper research, tamang timing at saka disiplina sa pag-i-invest. Kung patuloy po na kikilalanin si XRP ng mga institusyong tulad ng IIF, IMF at saka World Bank, posibleng hindi na lang ito maging alternatibo, kundi maging pangunahing solusyon sa problema ng global remittances. At bilang mga Pinoy na isa sa mga top remittance receiving countries sa buong mundo, malinaw na malaki po ang magiging epekto nito sa ating ekonomiya at sa ating mga bulsa. Kaya mga ka-crypto, abangan po natin ang susunod na kabanata ng kwento ni XRP. Dahil sa dami ng pagkilalang natatanggap niya ngayon, mukhang hindi na po siya basta simpleng altcoin lang. Ayan, mukhang isa na po siyang future financial hero. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.